Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po naman nandito po ngayon, welcome po sa channel. Makita saka hindi makita sa pamagitan din po ng aking mahal na ama, mahal na ina and ng buong kalikasan po no, on behalf no, sa kanila po. Talaga pong taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo na sana po let's join together. No? Samahan po ninyo ako sa pagtuklas po ng ating pagkatao at saka ng ating pong kalikasan or simply po sa ating universo po ano. And guys, so actually ngayon very exciting po yung topic po natin, which is tingnan po natin kung ano po nangyari bawat isa sa inyo this year, which is 2025, and then silipin din po natin kung ano yung nakaparating po na 2026 no, bawat isa or bawat zodiac po no. So let's begin no. And sa ngayon guys, nasa Taurus na tayo no. And Taurus kasi tapos na po ako sa Aries. And lahat po ng zodiac sign or under the zodiac sign of Taurus para po sa inyo no. And earth sign po ang Taurus. Talaga pong sorry po ha, naghahabol po ako ng hininga ako. And Taurus no. So actually marami po akong pasabog po no. But paisa-isa lang kasi kuminsan hirap nga po ako makapag-upload no. So Taurus no, sa lahat po ng Taurus, ano po nangyari sa inyo ngayong taon na to, tingnan po natin. So gagamit po tayo ng Celtic Cross. Taurus. And tingnan natin kung ano yung nangyari sa inyo talaga ngayong taon na to. Yung pinaka-energy po ninyo. No? Is it love or is it financing or is it well-being or sakit po natin no? Na nakafocus po tayo doon. And marami pang iba. So let's see. So, ang pinaka-sentro ng card mo, like your consciousness is like the two cups, which is nakafocus po siya sa mga mahal mo sa buhay, pwedeng personal, pwedeng asawa mo, pwedeng jowa mo, or pwedeng simply po yung mga mahal mo sa buhay, like yung mga anak mo. Marami po yun, or like yung negosyo mo. Depende siya kung ano po ang pinagtutuunan mo ng pansin because this is your conscious mind. And your subconscious saying that yung mind mo kasi, although sabihin po natin na parang sa pag-ibig, sabihin na, as I said, sa jowa, sa pamilya, no, or yung kung ano po yung mahal mo, dito ka po nahihirapan or like kinakaya mo lang. Ito yung both conscious and subconscious na nangyari sa iyo ngayong taon na to, which is 2025 no. And the center of your card is the Judgment. And nandyan na rin po yung the Judgment no. Ito po yung tinatawag po natin kung sa sakit po no, you are fighting with cholesterol. Cholesterol, yung parang hindi ka po makahinga and malamig ang pawis no, parang ganon. Kasi po actually ang Judgment po is just like somebody is calling your soul no, parang tinatawag ka po no. So ito yung mga nakaraan no, or like parang may tumatawag sa iyo na to judge or sabi. Pero sa akin kasi guys no, if we're talking about cholesterol or no, if we're talking about sa sakit, parang ito po yung talagang binabattle mo ngayong taon na to. Kasi nga po in the past, it's like you have, okay, in the past, you have 3 of Cups, no, 3 of Sword, which is actually, meron kang emotional damage or sabihin po natin na meron ka pong sakit sa puso in physical. Kasi nga po ito nga tinatawag ko na cholesterol na mataas, no. But kinakaya mo naman, and dito kasi, ang nakaharang or sabihin po natin, ang cholesterol is magsisimbolize siya ng kaluluwa. So, nandyan na po yung parang, as I said, no, hirap ka pong huminga, yung parang hinahabol mo siya, and parang nahihilo ka, and hindi masyadong maganda yung balance mo, no. Ito ang nakahadlang po kasi dito is yung the seven of Cups, which is symbolized as napakadami mong gastusin, or parang hindi ka masyadong nakafocus. So, sabihin po natin, no, sabihin po natin na in general na this year po talagang nahihirapan kang mag-focus kung saan ka kukuha ng panggastos mo, saan ka kukuha ng kung ano talaga ang gagawin mo. And dahil nga po sa iniisip mo, mahal mo sa buhay, no, pwedeng nakahadlang po ang mga mahal sa buhay. Yung sabihin mo kasi, or sabihin po natin na simple na ang lahat po ng gusto mong mangyari is para sa mga mahal mo sa buhay, no.
And eto po'y nandyan na po talaga, which is totally nakafocus siya sa mga gastusin po natin this year. But ang parating po kasi natin, okay, ang susunod kasi na card nun is Nine of Cups. So ang Nine of Cups, symbolize po siya sa abundance, no? And for me, like iniisip mo po na pag makakalabas ka po or makaka-abroad ka, like magiging okay po ang lahat, but hindi po ganun ang nangyari. So kung sakasakali man na hindi ka po nag-abroad, na hindi ka po nakalabas this year, no, siguro maybe it's a good sign kasi nga po ang pampupuntahan mo kasi is hindi maganda. Now, since we're talking about this year, so pwedeng sabihin po natin na kung nasaan ka man po ngayon, parang meron ding longing sa'yo kung saan ka nanggaling. So, maybe nasa Maynila ka ngayon, maybe nasa ibang bansa ka, and iniisip mo lagi yung pamilya mo dito sa Pilipinas kung nasaan ka po nanggaling. Here and there, hindi naman siya ganun ka, hindi ganun ka grabe ang sabihin po natin na, energy mo this year. May nakikita din po akong actually magkatabi na Nine of Cups and Pentacles. Nine of Pentacles is also two cards which is symbolize abundance, no? So sa lahat po ng Taurus, no, marami kayong pinagdaanan ngayong taon na to, pero nakafocus po ikaw sa gastusin, which is actually nalalampasan mo. And kung sakali man po nakaalis ka po, kinakaya mo siya, guys, sa totoo lang, no? Kung ikay nakaalis po, di ba sinabi ko kanina na parang hindi maganda ang kahinatan mo, kinakaya mo siya kasi ang lumabas dito is Eight of Swords. Kahit wala ka na kasing magagawin, nasa ibang bansa ka na kahit namimiss mo yung pamilya mo, sige lang, okay lang, go pa rin, no? Kung nandito ka man sa Pilipinas, no, mga kapitbahay mo ang gugulo, no? Ang gugulo ng mga kapitbahay mo kasi dito kasi parang Five of Sword, Knight of Sword, parang bawat kabi-kabila magulo ang nakikita ko sa mga kapitbahay mo kung nandito ka lang sa Pilipinas. But as I said, no, kinakaya mo to, Taurus. Overall, ang Taurus po ngayong taon na to, marami kang ups and down, yes, pero iisa po ang mithiin mo. Like, makakuha ka po ng swerte or makakayanan mo po ang lahat ng pagsubok pagdating sa finances. Maraming nagagalit sa'yo. Pwedeng sabihin po natin na hindi ka masyadong naniniwala po sa spiritual kasi dito kasi lumabas, no? Pero kung sakasakali man po, kumbaga, parang against ka po doon sa tinatawag po na mga mahika, no? O kailangan gawan po ng paraan, ganito nga, ganyan. Kasi ang Taurus kasi is very practical, which is also I can understand, no? Kung sakasakali man po dito ka sa Pilipinas, pagdating po sa spiritual na side, parang meron kang nagawang kasalanan sa kalikasan, no? Like, parang makikita ko dito kasi na marami kang mga nakabind po na mga kalikasan. And usually ito po ang nagbibigay sa inang problema pagdating sa financial. Pero sa akin, hindi siya ganun kagrabe. So as I said, kahit sabihin po natin na nakabind ka, kung minsan po nakabind ka sa mga gastusin mo. Kasi sa unang mo kasi guys, no, minsan kasi na-out of focus ka. Minsan nagagalit ka na walang dahilan, no? But kinakaya mo to kasi nga nandito ka na sa sitwasyon to, kakayanin na lang po, no? Overall, tingnan natin. Ito yung nakikita ko sa inyo guys, no, mga kapitbahay, medyo maiingay, sabihin po natin dito sa kung dito naman po sa Pilipinas, yan, nasa ibang bansa ka po, okay man po. Pero actually, ang pinakasentro kasi ng card mo is Nine of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Pentacles, and Four of Wands, and the Hermit. So, despite pa sa sinasabi kong maraming pagsubok ang dumating sa Taurus ngayong taon na to, ang iniisip mo lang po talaga is magiging okay ang lahat ng iniwanan mo, which is actually very good. Pagdating naman dito guys, sabi ko nga sa'yo, kinakaya mo, naghihintay ka lang, kinakaya mo siya. Pagdating naman sa spiritual, hindi ka naniniwala, pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo lang sila di mo lang sila pinapansin. Like halimbawa, may mga nagpaparamdam sa'yo pero hindi mo pinapansin, o totally unaware ka po sa nangyari po sa inyo. But other than that, para sa akin is okay ka. Nakakatawid ka po this year. Isang buwan na lang po baga, o sabihin po natin na 15
15 days na lang po bago mag-over po itong taon na to, no. So, tingnan natin dito sa pangalawang card po natin, no, kung tarot deck, no, kung kumusta ang 2026 na parating sa lahat po ng Taurus. Sa lahat po ng Taurus 2026. Ganun pa rin po gawin natin, no, like gamit po tayo ng Celtic Cross para hindi na po tayo magdagdag at ng magbawas magdagdag, hindi na po, no. So isang basahan lang po talaga. Taurus, no, Taurus 2026. So, nakalampas ka po sa lahat po ng pagsubok. Maraming problema pero kinaya. And ang aim mo po this one is maka-overcome ka sa lahat po ng mga gastusin mo. Ace of Cups. Ang ganda ng card ng Taurus, no. Okay, dito kasi sa sa unang card po natin o unang tarot deck, 'di ba? May pinakita po ako sa inyo which is kaluluwa or somehow yung tinatawag kong sinasabi ko pong cholesterol, no. Nawala dito. Okay, cholesterol, where are you? Cholesterol, pananakit po ng heart. Nawala. Where? Nawala talaga siya, no? Nawala siya. Five of Cups. Sorry guys, so sorry. Ito. Okay, ang pangalawang pangalawang tarot card mo or tarot deck na ginagamit po natin is still the same. Judgment actually, and the Emperor is the same. Parehas lang po or pareho lang po ang ibig sabihin na to, which is also the same position. So, itong problema ninyo sa kaluluwa, or sabihin po natin na itong mga kaluluwa na tinatawag mo kay nagkakaroon ka po ng problema po sa likod, like hindi ka po makahinga, as I said, no. And pagdating sa sakit guys, and pagdating naman po dito sa sa hindi ka makahinga, like malamig po ang pawis mo, then lagi pong masakit ang likod mo. Ito yung nakikita ko sa Taurus, no. And the same tarot card, different tarot card, yes, but the same position pero parehas lang po ang ibig sabihin, which is the Emperor. Ang the Emperor po kasi parang waiting is also dark side, no, ng ating pagkatao. Parang tinatawag ka po o tumatawag ka po ng kaluluwa. And Ace of Cups, ang problema lang po kasi ito yung tinatawag natin na gusto mo mangyari, yung humihingi ka po ng tulong, kaso lang po humihingi kasi ng tulong po sa lahat po ng nawala na. So, ito yung magkukontinuous po siya hanggang ngayong taon na to, 2026. So, ang gagawin mo po dito guys, no, kasi lagi po nating issue ang kaluluwa, di po ba? So, ang kaluluwa kasi is kapag pumanaw na, huwag mo na po silang isipin. Now, just in case meron kang ama, meron kang ina, meron kang mga kapatid na pumanaw na, and ang pinaka lang naman po dyan is bigyan mo sila ng pagkain. Kung ano yung paborito nila. Like, kung gusto nila ng adobo, then pakainin mo sila sa adobo. And then, pagkatapos po nila, sabihin mo talaga sa kanila na pag kumain na po sila, then they can go. They can go wherever they belong. So, they can go. So, ito po yung igi po ng iyong pakiramdam. Kasi sila kasi, lahat po kasi ng espiritu is just like, kung ano po yung nararamdaman nila, ipaparamdam nyo sa'yo. So, ito yung paulit-ulit kong pinapaintindi po sa atin na usually ang sakit natin kung minsan, sila lang naman yan na nagpaparamdam po sa atin. Nahingi ng tulong ba, no? So, gano'n, no? And then, Eight of Sword, ito naman po is conscious mo this year. Ang Eight of Sword is like something like, sa akin, dito sa card na to is nag-iiba po ang meaning sa akin. Ang Eight of Sword is just like in this year, kung hindi ka po talaga magbago po ng ginagawa. Let's say for example, kung gusto mo nang magbago yung income mo, then baguhin mo po yung trabaho mo. No? Or dagdagan mo po yung trabaho mo para hindi po ikaw paulit-ulit pa. Alam mo yung aso na paikot-ikot lang, kinakagat lang yung budok. It's just as simple as this is same.
no? Yung parang paano po ikaw, parang infinite, kasi ang 8 is a symbol of infinite. But then pagdating po natin sa trabaho, because this is your conscious, so parang paulit-ulit na lang po hanggang sa matuto po kayo. Ito po yung mensahe sa lahat po ng Taurus ngayong parating. So if you want to change your income, or if you want to change na yung sahod mo, ano siya, so pwedeng pataas ka or magdagdag ka po ng ng another way of income, para po kahit papaano po hindi yun siya paulit-ulit, na kung halimbawa po kapos ikaw sa sahod, paulit-ulit na lang this year. So kung ayaw mo nang kapusin po sa budget, so gumawa ka po ng ibang paraan. So just simply put, no. Pagdating naman po dito sa dito sa subconscious po natin, ang card ninyo guys sa lahat po ng Taurus, no, like parang kumbaga sa akin is still the same, parang ang energy niyo is the same, may kunti lang pagbabago, no. So be aware po kayo para kahit papano po magkaroon po kayo ng way out ba ngayong 2026. So 7 of Cups is still gastusin, patong-patong, no, kasi po para po hindi kayo mahirapan, no, i-priority ninyo kung ano yung pinakamahalaga at this time. Halimbawa nga kung gusto kang kailangan ninyong ipaayos yung bahay nyo, kailangan po talaga i-focus ninyo yung energy nyo na matapos po yung bahay ninyo. Saka ka na po mag-isip po ng iba. Or sa priority ninyo magkakaroon po kayo ng business. So, make sure na ang business na yan, tumatakbo siya bago ka kumuha ng ibang negosyo. Or sabihin po natin magdagdag. Okay? So, ito lang po yung pinakasimpleng way para po kahit papano po hindi po paulit-ulit po na mabago na mawawalan ka po ng budget, kasi 8 of Swords is just like the same, para bang wala kang magagawa, kasi yun na yun, na di pa ako naniniwala dyan. Okay, now in the past, Queen of Pentacles, yes, may pera ka po, no, marami kasing nagbibigay sa'yo, pwedeng sabihin po natin mama, papa, no, kasi at before, no, marami kang pera, pero ngayon po parang nawala siya, no. So ito yung symbol as the Emperor, depende siya kung nakaraan mo. So ngayon 3 of Wands, maganda po ang parating. Pwede kong sabihin po sa iyo na 3 of Wands, pwede pong makakuha ka po ng trabaho, no, kasi very happy po ang card na to, no. I like it very much, no. Symbol of diamonds, then ang isa po is parang pula, pero ang isa pa is dalawa is invisible, ang isa is visible na po. So, dire-diretso lang po yan, and then magiging invisible po yan lahat. Pagdating naman po dito, 6 of Cups, so it's okay. Kahit papano po, it's not in chaos anymore. Kung ano man po yung gastusin mo, nakapag-focus ka na po. Kung yung sinabi ko nga sa iyo is like, gawan mo ng paraan. Be conscious ka po sa lahat po ng mga gastusin mo, para papano po, alam mo kung saan napunta yung pera mo. Alright? Then sumunod dito guys, no, parang nadalawa po ang kuha ko, pero pareho sila 8. Okay, I like this one, no? So, dalawa po ang nakuha ko. So, ibig sabihin yan is 8 of Cups and 8 of Diamonds. So, parang sabihin natin na the same energy, no? Parehas lang po yung ibig sabihin yan. 6 of Cups, 3 of Wands. I like this. Go. Pag dire-diretso po yan, talaga pong marami po ang blessing na darating sa inyo ngayong taon na to. And ang palawang sentro po natin, 10, Wheel of Fortune, no? Mayroon lang po siyang, sabihin po natin na magbago, no? Kasi ang sentro ng card mo is Death. Death is not ibig sabihin dito, kasi sa akin very beautiful po yung bungo ko. Tingnan nyo, yan. Kaya etong card na to is bago, itong tarot deck na to is bago po siya, and I like it, no? Kasi tingnan niyo siya, 'di ba? Kahit po sabihin natin bungo, ang bungo po kasi is a symbol of mind, kung ano yung laman ng utak mo. Then I know na may cactus siya, which is also may tinik siya. So sabihin po natin sa mind mo, kasi guys, tingnan niyo yung temple niya, 'di ba? May bulaklak po. So ang symbol po niyan is just like, although may mga hadlang sa gusto mong baguhin, death for me is a symbol of renewal. Mayroon kang baguhin this year. And although nahihirapan ka, marami kang mga hindrance dyan, pero keep going, makukuha mo rin yan. Ang sumunod kasi guys is Ace of Wands. So pwedeng magbago ka po ng negosyo, or inisip po parang you are thinking like, biglaan po to ha, like you are thinking, yeah, magbabago po ako ng negosyo, or magninegosyo po ako, or magsisimula po ako magninegosyo ngayong taon na to. And that's the change that you want.
Yun ang gusto mong baguhin from sobra ang gastusin, from paulit-ulit, and then ang susunod mo niyang taon na yan is eto yan, no? Magkakaroon ka po ng panibagong resources po, no? Pangalawa po, the Empress. Yes, Empress is something like makita ninyo ha, di ba, napakaganda, babaeng buntis. Pag babaeng buntis yan, is a symbol of happiness, symbol of parang nagko-conceive ka po. Okay, hindi lang naman yung nagbuntis may laman ng tiyan, no? Now, pagdating po sa spiritual, it's just like you're conceiving something in your mind. Kasi at the back, kahit sabihin po natin na hindi pa siya visible, is like makikita niyo yung symbol po ng buwan, which is new moon, no? Or first quarter, na kung saan naiisip ka kung ano po ang gusto mo mangyari. And Four of Pentacles, yes, like masabi po natin na hindi siya ganun ka-positive, na hindi siya ganun ka-wealth, dami ng pera, pero at least alam mo na kung paano, naka-align na po siya kung ano po ang gagawin mo. Okay, ang sunod is King of Wands. So, ang King of Wands actually, ang King of Wands sa other card ko is negative. Pero dito kasi, is very positive na for me. King of Wands is a symbol of diamond underground. So ito yung tinatawag ko sa iyo, and then alam mo yung sungay actually, and the more po siyang maraming sanga, the more wiser po actually ang isang deer. So, marami na siya, ilang taon na siya, full of wisdom na po. So parang ang energy niyo ngayong Taurus na to is talaga pong dire-diretso siya. Diba, sabi ko nga sa inyo, is like, etong nakaraan mo, is just like, may mga kaluluwa ka po, no, humingi ka ng tulong sa mga kaluluwa, no, wag na po humingi ka kaluluwa, wala na po yun sila, no. Pag sinabi ko sa inyo na, dire-diretso mo kasi may tatrabahuin ka, 7 of Cups, 3 of Wands, 6 of Cups, and 8 of Wands, it's like, yes, mabibisi ho kayo, magbibisi po kayo ngayong taon na to. And for what? Because, sabi ko nga sa iyo, may gusto kang ma-achieve by the symbol of Ace of Wands, no? Meron kang gustong marating sa taong to. So ito guys, ang pinakamagandang reading, or sabihin ko sa iyo na meron kayong hopes, no? Meron kayong kumaga sa akin ang Taurus, meron silang ina-achieve ba. No, actually your tarot deck or your reading actually is not dead, is moving forward. No, hopefully para po sa ating lahat, no. So Taurus guys, thank you very much for watching. See you again, no. Maraming salamat po sa inyo. Ang sunod na po nating reading is next year na po, which is 2026. Thank you po.